Hindi ito basta laban lang, ito ang sandaling gigimbal sa buong mundo ng tennis. Bigla na lang binagsak ni Alex Ila ang number 10 sa buong mundo na si Amanda Anisimova sa $7.4 milyong Cincinnati Open. At pagkatapos ng huling putok, sumabog sa sigawan ang buong estadyum. May mga laban sa kalendar na parang normal lang, walang kakaiba. Ordinaryong resulta na naghihintay lang mangyari, pero may mga laban naman na sa simula pa lang. Alam mo nang malaki ang kwento, mataas ang stakes, at puno ng dulang aabangan at ang ikatlong round na harapan nina Alex Ila ng Pilipinas at Amanda Anisimova ng Estados Unidos ay kabilang dito. Dahil ito ang unang beses silang magkakaharap. Sa pagitan ng 21 anyos na sumisikat na bituin at ng 24 anyos na veteranang dalawang beses nang naging finalist sa Grand Slam, ginanap ito sa hardcourt ng Lindner Family Tennis Center sa Mason, Ohio. At ayon na rin sa mga sumusubaybay sa tour, ito na ang unang tunay na marquee match ng 2026 Cincinnati Open. Ang laban na ito ay hindi lang basta tungkol kung sino ang makakalusot sa fourth round. Para kay Ila, isa itong mahalagang bahagi ng pinakamalaki at pinakamahalagang buwan sa kanyang karera. Para kay Anisimova naman, isa itong susunod na baitang sa mahabang paglalakbay pabalik sa antas ng laro niya noong huling bahagi ng 2025. Nang dalawang beses siyang umabot sa Grand Slam Finals ng magkasunod, kaya heto na. Tignan natin ang lahat ng dapat malaman bago maglaro ang dalawa sa court. Hindi pa kailanman naglalaban sina Ila at Anisimova sa Rene Tour, kaya wala silang dating karanasan na maaasahan, walang head-to-head record na susuriin para sa anumang pattern, at walang naunang score na magsisilbing gabay para sa kumpiyansa o pag-ingat. Isusulat ang kwento ng laban na ito mula sa umpisa, sa mismong sandaling iyon, sa harap ng mga taga-Cincinnati na unti-unti nang naging parang tahanan mismo ni Ila dahil sa dami ng suporta mula sa mga Pilipino at Filipino-American na sumusunod sa kanya sa buong North American hardcourt swing ngayong tag-init. Ang mayroon tayo sa halip ay porma, momentum, at lohika ng pagtutugma ng estilo at sa papel. Ito ang isa sa pinakakaakit-akit na banggaan ng estilo na maaaring makita sa third round ng isang WNBA 1000 event. Nagsimula ang kampanya ni Ila sa Cincinnati sa pinakamagandang posisyon. Isang first round bye bilang ika-17 seed ng tournament, ang pinakamataas na seeding niya sa kanyang karera sa isang WNBA event. At ito mismo ay bahagi ng kwento ng kanyang 2026 season. Isang taon na puno ng makasaysayang paglahok sa Wimbledon. Unang WTA Tour title sa Mubadala EC Open noong August 3, isang panalo laban mismo sa world number 3 na si Jessica Pegula, na siya ring naging dahilan kung bakit siya ang unang Pilipinong manlalaro na nakapasok sa top 20 ng mundo, at isang paglalakbay hanggang fourth round sa Toronto bago siya natalo ni Belinda Bencic. Ang kanyang second round match laban sa Romanian na si Elena Gabriela Rus ay parang sa loob ng isang set at kalahati. Eksaktong klaseng normal na hakbang na dapat gawin ng isang matalino at nasa top 20 na manlalaro. Matapos mawala ang kanyang unang service game, sumunod si Ila ng 6 na magkakasunod na panalong laro para isara ang unang set. 6-1 habang nagpapakita ng napakalakas na return game kung saan nanalo siya ng 71% ng mga puntos sa first serve ni Rus at 78% sa second serve. Dinala niya ang momentum na yon papunta sa ikalawang set. Agad na umangat sa 3-0 lead bago naantala ang laro dahil sa ulan at kidlat sa Lindner Family Tennis Center. Si Rus, na tumatanggap noon ng treatment sa kanyang kanang paa habang may pagkaantala, ay nagpa siyang hindi na bumalik sa court nang muling magpapatuloy ang laro, kaya otomatikong napanalunan ni Ila ang laban. 6-1, 3-0 sa pamamagitan ng retirement. Hindi ito ang uri ng katapusang gustong-gusto ni Numan, lalo na ni Ila, na sa puntong iyon ay naglalaro na ng isa sa pinakamalinis niyang tennis sa buong tournament. Pero anuman ang klase ng resulta, ito pa rin ang huling resulta, at ang paraan ng panalo, dominante, kontrolado, at binuo mula sa mataas na return numbers, ay tiyak na nakatulong sa kanyang kumpiyansa habang papalapit siya sa mas matinding hamon sa kabilang panig naman ng bracket. 2 komportableng set lang ang kinailangan ni Ann Lee para talunin ang rising star mula Turkey na si Zeynep Sonnes. Panalo, 6-2, 6-3 sa isang laban na naantala rin ng humigit kumulang 1 oras dahil sa parehong sistema ng ulan na tumama rin kalaunan sa court ni Ila. Hindi masyadong nahirapan ang ika-9 na seed at world number 10. At ang straight set na resulta ay tuloy-tuloy pa ring parte ng pattern ni Ann Lee ngayong season. Kapag naka-on ang laro niya, halos hindi na siya matalo sa ilang stretch dahil pinapa-flat niya ang kanyang mga ground stroke at inaagawan ng oras ang mga kalaban. Bago pa man sila makahanap ng tamang ritmo, ang harapang ito ay hinulaan na noon pa man. Bago pa magsimula ang tournament, nang ilabas ang Cincinnati draw, agad na na-flag ng mga analyst ng tour na malamang na magbanggaan sa third round sina ika-9 na seed na si Andreescu
at ika-17 seed na si Ila. At parehas namang natupad ng dalawang manlalaro ang prediksyong ito sa pamamagitan ng panalo sa kanilang mga unang laban. Ang stakes naman ay hindi lang limitado sa isang laban na ito. Dahil ang mananalo ay inaasahang haharap sa ika-6 na seed at defending Wimbledon champion na si Linda Noskova sa 4th round, isang manlalaro na mayroon ng 2-0 record laban kay Ila ngayong season. Matapos siyang talunin sa Indian Wells Open, 6-2, 6-0 at sa Berlin Open Final, 6-2, 6-4. Bukod pa riyan, ang inaasahang landas ni Ila kung magpapatuloy siya sa panalo ay maaaring may posibleng quarterfinal laban kay Jessica Pegula na kanya nang natalo sa EC Open Final, isang semifinal laban kay Elena Rybakina at isang final laban sa world number 1 na si Aryna Sabalenka. Napakabigat na hamon ito. Kaya nga itong third round match laban kay Andreescu ay itinuturing na parang must-win na laban kung talagang gustong itayo ni Ila ang tunay na momentum sa buong draw. Para naman kay Andreescu, ang pag-abante rito ay magiging isang mahalagang marka sa isang season na, base mismo sa sarili niyang pamantayan, medyo hindi pa gaanong pare-pareho. Sa bahagi naman ni Ila, siya ay 21 anyos mula sa Pilipinas. Kasalukuyang nasa world number 20 ranking, ika-17 seed sa Cincinnati, at kaliwete, isang detalye na mas mahalaga kaysa sa unang tingin at babalikan pa natin. Yan mamaya. Ang pag-angat niya ay isa sa pinakakapanapanabik na kwento sa tennis. Sa nakaraang 18 buwan produkto siya ng Rafa Nadal Academy sa Mallorca, kung saan niya unang binuo ang kanyang reputasyon bilang junior Grand Slam champion bago niya ito dinala sa antas ng WTA ng may kamanghamanghang bilis. At ang 2026 season ay naging isang malaking pagbabago sa halos lahat ng aspeto ng kanyang karera. Isang breakthrough na Wimbledon run na nakakuha ng pansin sa buong mundo at nagpatibay sa kanyang katayuan bilang tunay na banta sa top 20 kapwa sa grass at hard court. Ang kanyang unang WTA Tour title sa Mubadala EC Open na nakamit sa pamamagitan ng pagtalo sa world number 3 na si Jessica Pegula sa final. Career high na ika-17 seed sa Cincinnati sa kanyang tournament debut matapos siyang mag-withdraw noong 2025 dahil sa injury sa balikat. At 7 panalo sa kanyang huling 8 laban bago dumating sa event na ito, kung saan ang kanyang tanging talo sa stretch na yon ay laban kay Belinda Bencic sa 4th round ng Canadian Open sa Toronto, isang tournament kung saan ang kanyang mga laban ay umani-umano ng napakalaking suporta mula sa mga Pilipinong tagahanga. Kaya naman pinangalanan ng mga fans ang venue na Barangay Toronto. Ang kanyang mga lakas ay nakasalalay sa agresibong lefty forehand na ginagamit niya para dominahin ang mga rally mula sa lahat ng sulok ng court. Kasabay ng return game na naging kahanga-hanga sa buong tournament. Sa estatistika, ang kanyang lefty serve naman ay nagdadala ng kakaibang natural na anggulo na kadalasang mahirap basahin ng mga kalabang hindi sanay laban sa mga kaliwete, lalo na sa malayong bahagi ng ad court. At naglalaro siya ng may gana para sa malalaking okasyon na hindi tumutugma sa kanyang edad at ranking. Ang kanyang paglalakbay sa EC Open, kung saan natalo niya ang isang top 3 player sa final, ay patunay na hindi siya kumukupas kahit laban sa pinakamataas na kalibre ng kalaban. Pero may mga tunay na tanong din na bumabalot sa kanya. Ang consistency sa best of 3 matches laban sa mga manlalarong kayang tapatan ang kanyang lakas ang siyang pangunahing salik na maaaring magpabago ng takbo ng laban. At laban sa mga manlalaro tulad ni Noskova na kayang labanan siya sa Basilein, 2 beses na natalo si Ila ngayong season. Ang alalahanin din laban kay Anisimova ay halos parehong hugis. Kaya ba ni Ila panindigan ang kanyang aggression laban sa isang kalabang kasing flat? Kasing lakas ng kanyang mga shot at mas malakas pa ang physicality sa likod ng bawat bola. Si Anisimova naman, sa kanyang bahagi, ay 24 anyos, Amerikana, kasalukuyang world number 10, ika-9 na seed sa Cincinnati. Kanang kamay maglaro na may two-handed backhand at nakarating sa career high ranking na number 3 noong January 2026. Kakaunti lang ang manlalaro sa tour ang may mas kapansin-pansing personal na kwento kumpara sa kanya. Matapos siyang biglang sumikat bilang teenager, umabot sa French Open semifinals sa edad na 17 pa lamang noong 2019 matapos talunin si Simona Halep. Tuluyan siyang lumayo sa sport noong 2023 para unahin ang kanyang kalusugang pangkaisipan. Ang kanyang pagbabalik ay isa sa mga tunay na feel-good na kwento sa sport. Isang kwentong sinabi niyang binanggit din ng ibang manlalaro bilang patunay na tama lang na unahin ang sariling kapakanan. Ang mga resulta ng comeback na iyon ay nagsasalita para sa sarili nila. Noong 2025, nanalo si Anisimova ng kanyang unang 2 WTA 1,000 titles sa Doha at Beijing, umabot sa Wimbledon final, isang matinding one-sided na talo,
6-0. 6-0 laban kay Iga Swiatek at sa VIA Open Final, isang mas kompetitibong talo, 6-3, 7-6, laban kay Aryna Sabalenka. At natapos ang taon sa loob ng top 5 sa mundo sa unang pagkakataon sa kanyang karera, pero mas mabato ang naging 2026 para sa kanya. Naghiwalay sila ng coach na si Hendrik Felecia Hours noong March matapos ang halos 2 taon na magkasama. Isang injury sa kaliwang pulso naman ang nagpahirap sa kanya ng humigit kumulang 2 buwan sa panahon ng clay season, at halatang kulang pa siya sa preparasyon nang bumalik siya sa French Open, kung saan siya natalo sa third round. Hindi na rin niya naulit ang kanyang paglalakbay hanggang final sa Queen's Club noong 2025 dahil natalo siya sa quarterfinals laban kay Iva Jovic. At sa Wimbledon, nagsimula siya ng maayos sa pamamagitan ng straight set wins na nagpapakita ng bahagyang muling pagbabalik ng kanyang porma sa grass, kung saan siya umabot sa final noong nakaraang 12 buwan. Sa kabila ng kawalan ng consistency, nananatiling top 10 player si Anisimova at 2 beses nang naging major finalist. Dahil may sapat na dahilan, kaya niyang magpakita ng klaseng tennis na kaunti lang ang manlalaro sa tour ang kayang tapatan, lalo na kapag nakaklik ang kanyang katangiang flat at malakas na paghampas sa bola at sa hard court partikular, kung saan talagang umuusbong ang kanyang agresibo at low margin na estilo ng paglalaro. Isa pa rin siya sa pinakamapanganib na floater sa anumang draw, kabilang sa kanyang mga lakas ang husay sa paghampas mula sa parehong panig, natatanging lalim at bilis sa mga flat ground stroke na nagpapaapura sa mga kalaban, napatunayang husay sa pagpapanatili ng kalmado sa mahalagang mga laban. Dahil natalo na niya si Aryna Sabalenka noong Wimbledon at halos pinaghirapan pa niya ito sa isang tie-break sa slam final at isang return game na kayang pigilan pati ang pinakamalalakas na serve. Ang mga alalahanin naman sa kanya ay kasing linaw din ang porma at fitness ang naging paulit-ulit na tema ng kanyang season. Ang injury sa pulso, pagbabago ng coach, at hindi tuloy-tuloy na mga resulta ay nangangahulugang papasok siya sa laban na ito nang wala ang libreng daloy na kumpiyansa mula sa kanyang taas noong 2025. At kapag bumaba, kahit bahagya ang kanyang antas ng laro, madali itong magiging mahina sa mga pagkakamali dahil sa likas na estilo niyang may kaunting margin lamang. Kung ihahambing ang dalawa, si Ila ay 21 anyos kumpara sa 24 anyos ni Anisimova, ranked number 20 kumpara sa number 10 ni Anisimova, ika-17 seed kumpara sa ika-9 na seed ni Anisimova. Kaliwete si Ila samantalang kanang kamay naman si Anisimova, at kung saan ang pinakamatingkad na resulta ni Ila ngayong 2026 ay ang WTA title win laban kay Jessica Pegula. Ang pinakamalaking tagumpay naman ni Anisimova ay ang pag-abot sa career high ranking na number 3. Ang pinakamagandang resulta ni Ila sa isang Grand Slam sa stretch na ito ay isang 4th round finish sa Canadian Open. Samantalang ang resume ni Anisimova ay may kasamang magkasunod na Grand Slam finals sa Wimbledon at VIA Open noong 2025. Papasok si Ila sa laban na ito matapos manalo sa 7 sa kanyang huling 8 laban, habang si Anisimova naman ay papasok galing sa malinis na straight sets win laban kay Sonmez. At tulad ng nasabi na, 0-0 pa rin ang head-to-head nila. Tunay na blankong pahina bago ang labanang ito. Dito talaga nagiging kaakit-akit ang laban na ito kung titingnan sa anggulo ng tennis analysis. Dahil mas magkatulad pa nga ang laro ng dalawa, kaysa sa magkaiba. Pareho silang mga Brazilian aggressor na gustong sunggaban ang bola ng maaga at flat. Wala sa kanila ang likas na counterpuncher o grinder, at pareho silang mas gustong tapusin ang mga puntos sa sarili nilang paraan kaysa bumuo ng mahaba at matyagang mga rally. Ang stylistic overlap na yon ay nangangahulugang mas malamang na hindi ito mapagpasyahan base sa kung sino ang makakapagpataw ng game plan sa isang pasibong kalaban, kundi mas malamang na base ito sa kung sino ang mas magaling mag-execute sa ilalim ng presyon, kung sino ang mas epesyente sa pag-serve, at kung sino ang mananalo sa first strike battle sa mga return game. Ang left-handed factor ay isa ring tunay at malaking variable dito. Kaunti lang ang mataas na kalibreng kaliwete na naharap na ni Anisimova sa tour. At ang mirror image na kalikasan ng serve at forehand ng isang kaliwete ay kayang guluhin ang mga pattern na sanay gawin ng isang kanang kamay, lalo na sa malayong bahagi kapag breakpoint. Kaya asahan na asa si Ila sa pag-serve papunta sa malayong bahagi ng ad court para buksan ang kanyang lefty forehand tungo sa bukas na bahagi ng court. Isang pattern na epektibo na para sa kanya laban sa ilang kalaban ngayong season. Ang kabilang panig naman ng barya ay ang superior na physicality at bilis ni Anisimova kapag naka-on ang kanyang ball striking. Kaunti lang ang manlalaro sa tour, kasama na si Ila, ang may kakayahang sapat na absorbahin ang lakas nito at patuloy na i-redirect
at ang kanyang flat backhand partikular ang kayang magpaapura sa mga mas maikli at hindi gaanong malalakas na kalaban. Dahil si Ila ay 21 anyos pa lang at patuloy na nagdaragdag ng lakas at coverage sa court kumpara sa mas physically mature na si Anisimova. Malamang na ang mga return game ang magpapasya sa laban na ito higit sa ano paman ang mga return numbers ni Ila laban kay Rus, 71% sa first serve return points at 78% sa second serve return points. Ay talagang kahanga-hanga, kahit isaalang-alang pa ang antas ng kalaban, at kung maidadala niya ang kalapit na kalidad ng return na yon laban sa serve ni Anisimova, na bagamat epektibo ay hindi naman ang pinakamalakas na sandata ng Amerikana. May tunay na pagkakataon si Ila na makabreak ng serve ng paulit-ulit sa bawat set sa kabilang banda naman. Ang return game mismo ni Anisimova ay naging matalas sa buong season at naging susi sa kanyang mga pinakamalaking panalo, kabilang ang pagkatalo niya kay Sabalenka sa Wimbledon noong nakaraang taon. May isa pang faktor na madalas hindi napapansin, ang freshness factor. Ang panalo ni Ila ay sa pamamagitan ng retirement. Ibig sabihin hindi na niya kinailangang dumaan sa isang buong pisikal na nakakapagod na 3-set na labanan para makarating sa round na ito, na maaaring nagpanatili sa kanya ng mas presko, kapwa pisikal at mental, kumpara sa isang manlalarong kinailangang lumaban ng buong match. Isang maliit na bentahe lang ito, pero sa isang 1,000 event kung saan mabilis na nagtatambak ang mga laban, mahalaga ang freshness. Pero may ilan pang mga faktor na maaaring magpaikot ng balanse sa alinmang direksyon. Ang Cincinnati ay unti-unti nang naging parang pangalawang tahanan para kay Ila dahil sa dumaraming suporta ng Filipino diaspora na sumusunod sa kanya sa buong Ibia hardcourt swing ngayong tag-init, nakahawig ng atmosfera ng Barangay Toronto mula sa Canadian Open, at ang paglalaro sa harap ng malakas at partisanong tagahanga ay malinaw na nagpataas ng kanyang antas ng laro ngayong season na maaaring maging tunay na salik sa isang masikip at matinding laban sa mas mataas ang ranggong kalaban, kung si Anisimova naman ay hinahanap pa rin ang libreng daloy na porma na nagdala sa kanya sa 2 slam finals noong 2025. Eksakto itong klaseng laban sa isang mapanganib pero medyo mas mababa ang ranggong kalaban na maaaring magpasimula ng malaking run o maglantad ng natitirang kalawang sa kanyang laro. Si Ila naman, sa kanyang bahagi, ay natalo na ng isang top 3 player ngayong season sa isang laban para sa titulo, at ipinakita niyang hindi siya kumukupas laban sa pinakamataas na antas ng kompetisyon. Ang ganitong mental na pananaw, ang paniniwalang karapat dapat siyang nasa entablado, ang maaaring maging pinagkaiba sa pinakamahalagang sandali, tulad ng breakpoints at tiebreaks.